Mababalik pa kaya ang 200 million na di umano'y na scam ng mag-asawang Yexel Sebastian at Mikey Agustin? Sa mga hindi pa updated sa scam issue na to, panoorin nyo muna itong video na to para malaman nyo kung ano yung sinasabi ko. Disclaimer lang, itong video na to ay based lamang sa kung anong nababasa ko online. Lahat naman ng sources ko ay available sa internet. So, basahin nyo na lang din. So, eto na nga, may nabasa akong article sa kami.com.ph. Yexel Sebastian at Mikey Agustin bumiyahe na raw patungong Nagoya, Japan. Sabi ni Glory May Monserrate, nabanggit ni Senator Raffy Tulfo sa Senate hearing na pumunta sa Nagoya, Japan ang magkarelasyong Yexel Sebastian at Mikey Agustin. Ayon kay Senator Tulfo, may kakilala siya na nagsabi sa kanya na nakasabay nila ang dalawa sa eroplano. Tinanong ni Senator Tulfo kung may paraan daw ba na mapigilan na makabiyahe ang mga ganitong tao na kalat na may nagreklamo laban sa kanila. Kamakailan lang ay dumulog sa programa ni Senator Tulfo ang mga nagpakilalang mga biktima raw ng investment scam ng mag-asawa. Habang ini-edit ko tong video na to, naglabas na din ng article ang CNN Philippines para i-confirm itong article na nabasa ko sa kami.com.ph. Ang sabi naman ng CNN Philippines, a known toy collector and his wife who are tagged in an alleged 200 million investment scam was able to leave the country on Monday amid an ongoing investigation. So, ayun na nga. Na-confirm na tong article na una kong nabasa kasi ito hindi pa siya sure. Ayun. So, few days ago nga, background lang, pumunta yung ilan sa mga nabiktima nitong mag-asawa na to sa investment scam nila. Pumunta sila kay Senator Tulfo sa show niya para ikwento kung ano ba talaga yung nangyari sa kanila. And sa segment ng Tulfo na yun, nakausap na din ni Senator Tulfo si Yexel Sebastian. And ayun na nga, nagkwento na din si Yexel Sebastian, inamin niya na lahat ng pera na nakapost online, yung bulto-bultong pera na pinopost nilang mag-asawa ay hindi pala sa kanila. Parang pinopost lang nila yung mga ganong pera para maghikayat din ng mga pwedeng mag-invest sa business nila. Pero it turned out na yung business daw nila na yon ay isusugal lang pala sa casino. So parang 50-50 ang chance na kumita at maibalik yung na-invest ng mga Pinoy, karamihan sa kanila ay OFW. So kawawa naman talaga sila. And sinasabi din ni Yexel Sebastian na victim din daw sila nitong Hector naman. So, yung Hector, siya daw yung may-ari nung investment scam na yon. Si Yexel at si Mikey lang daw yung parang nagre-refer. Sila daw yung pinakamaraming na-refer na dito sa Hector na to. Kaya sila talaga yung pinaka-nadidiin sa scam issue na to. And ang problema dito is sobrang dami daw na OFW ang nag-invest dito sa mag-asawang to or kay Hector or kung saang investment scam pa yan. And karamihan sa kanila ay inutang pa yung ininvest. So, it's a big no-no talaga. Tulad nga ng nasabi ko sa previous video ko na kapag ganitong investment, i-invest mo lang kung ano yung kaya nyong mawala sa inyo. Huwag nyong i-invest lahat or huwag kayong mag-i-invest na galing sa utang dahil kapag may nangyaring masama doon sa business na pinag-investan nyo, safe pa rin kayo. Although may nawala, at least meron pa rin kayong natitira sa savings nyo for emergency funds. And again, lesson learned talaga dito, wag magtitiwala kahit na kanino pa yan. Kahit artista pa yan or celebrity na in-invite kayo sa mga ganitong investment business na nagpa-promise ng easy money or easy return ng pera nyo, huwag kayo agad magtitiwala dahil kailan lang din merong nakulong na dating actor naman siya, dating artista, nakulong din siya dahil sa ganitong investment issue din. And basahin mabuti yung mga contract na pinipirmahan nyo dahil sinabi din itong mga taong to na nagsumbong kay Tulfo na instead na daw na investment contract ang pinapirma sa kanila, parang loan contract yung binigay sa kanila. So parang yun pa lang red flag na. And parang kinabahan na sila nung nabasa nila ng loan contract yung pinirmahan nila. Nagtanong sila kung bakit, pero ang sagot daw sa kanila ay pare-pareho lang naman kayo ng pinipirmahan. Pero still, red flag is red flag. And kapag mga ganyan, kapag nakutuban na kayo once, parang alam nyo na something is going to happen. Yun, follow your guts, follow your instinct dahil hindi most of the time tama yung mga kutob na yun. Ayun, sana lang mabawi pa nila yung ininvest nila dahil ang pinakamababang na invest dito ay 200,000, depende ata sa trabaho ng tao,
kung magkano yung limit. Pero sabi 200, may 400, and mga pinakamalalaki yung parang maganda na yung trabaho nila sa ibang bansa or dito sa Pilipinas, mga doktor, mga nurses, parang 2M or 1M ang na-invest nila. So, sayang lang din kasi parang hindi mahanap itong Hector na to, hindi nila nakita in person, although merong Hector na nakapangalan sa kontrata. Pero ang mas madidiin talaga dito ay yung mag-asawang Mikey at Yexel Sebastian. And sana din, instead na tumakas papuntang Nagoya, Japan, itong mag-asawa na to, ay makipagtulungan din sila sa mga victims dahil sobrang kawawa sila. May mga buntis na nag-invest dito sa investment scam na to at sobrang nai-stress talaga sila. Kawawa naman. And sana din ay managot ang dapat managot. Kayo ba? Anong masasabi nyo dito sa scam issue na to? Comment down below. And kung nagustuhan itong ganitong topic, make sure naka-follow, naka-subscribe na kayo sa page ko para update kayo sa mga latest happening. Thank you so much for watching and stay safe.